Biruin ninyo mga kababayan. So, ibig sabihin na meron palang Pilipino na mga bayaran, no? Sa madaling salita, mga Filipino na binabayaran ng mga banyaga para gumawa ng account na malinis ang pangalan nila. Sa Philippines po, mga kababayan. Naku po, nakakahiya ito. Lagi na lang Philippines. No? Kaya, hindi na po tayo nagtaka, mga kababayan, na kung bakit meron pong nabisto ang dating senador na si Francis Tolentino patungkol sa binayaran nga di umano ng Chinese government ang mga Pilipino para tuligsain, atakihin at banatan, siraan ang administrasyong Marcos dahil sa mga trolls na yan. So, hindi na po tayo nagtaka, mga kababayan, kasi mismong si Epstein, no, isang child abuser, no? Itong si Epstein ay nagbayad din di umano. Ito po mga kababayan. O, ano ko po sa inyo Ipakita ko po sa inyo, mga kababayan, itong si Epstein. O, ito. So, dito tayo mga kababayan sa Billionaire News Channel. Kita nyo mga kababayan, Billionaire News Channel yan. Oo, eto mga kababayan, nakalagay, wait lang, dito muna tayo sa GMA News. Ay, nawala. Ito, GMA News. Umano'y network ni Epstein sa Pilipinas gustong imbestigahan ng Senado sa pangunguna ni Senator Loren Legarda. Nako, eto na nga mga kababayan. No, so alam niyo pag naimbestigahan to ni Senator Loren Legarda, sana yung pag-imbestiga niya ay live para malaman ng sambayan ng Pilipino kung sino-sino ba itong mga binayaran ni Epstein na isang child abuser ng Amerika na kadikit kay Donald Trump. No? May kaso si Epstein, mga kababayan, isa sa mga kaibigan ni Donald Trump ito, na alam niyo yung nambibiktima ng mga kabataan, mga kababaihan sa iba't ibang bansa sa buong mundo, na kumbaga gagawin yang 'di ba? Mga kababayan, gagawin yang kung ano-ano, 'di ba? Gagawin yang tawag dito, mga kababayan, yung syempre bibingbangin sino si Epstein Sir Kent. Eto na mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam kung sino si Epstein, isa po siyang pribadong citizen na may kaso sa Amerika, ngunit mga kababayan ay malapit po ito kay Donald Trump, no? So ito, pakinggan nyo, Billionaire News Channel, mga kababayan. Gawaron nila ang lahat para maibigay dito ang Ito resultang gusto. Bago pa nauso ang troll farms na nasa likod ng disinformation campaigns, tila nauna na ang yumaong American sex offender na si Jeffrey Epstein sa paggamit ng ganitong taktika. Mula sa tinaguriang Epstein Files, nag-hire daw ito ng isang Philippine-based team para linisin ang kanyang pangalan. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Naku! Sino kaya itong mga trolls na to? Sa milyong-milyong pahina ng Epstein Files na nilabas ng US Department of Justice, higit isang linggo na ang nakalilipas na nagpatotoo sa mga krimen ng American financier at convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. 1,073 times na lumabas ang salitang Philippines, habang 126 times naman ang Filipino. Bukod sa palitan ng email tungkol sa kanyang mga Pilipinong caretaker at katulong at mga report tungkol sa bansa, naging highlight din sa mga naunang ulat ang umano'y pagtap ni Epstein at ng kanyang associates ng team sa Pilipinas para linisin ang kanyang imahe noong 2010. Convicted sex offender na ito noon at under probation matapos ang isang taong pagkakakulong. Nagpatulong siya sa sikat na collector at visual illusionist na si Al Seco, na sa isang mensahe para kay Epstein ay ipinaliwanag ang estratehiyang gagawin para matabunan ang mga negatibong balitang nakadikit sa pangalan nito. Anya, isang grupo raw sa Pilipinas ang gumagawa ng links patungo sa kanilang sites, totoo man o hindi, at sa sites ng iba pang Jeffrey Epstein sa mundo. Sa sites na ito nakapaskil ang mga positibong content tungkol kay Epstein, partikular na ang umano'y mga papel nito sa iba't ibang larangan. Sa isang email na ipinadala ni Seco kay Epstein noong October 2010, sinabi nitong buong gabing nagtatrabaho ang kanyang teams para mapagtagumpayan ang nooy kampanya. Alamaan niya ang pribadong individual si Epstein, pero ginagawa raw nila ang lahat para maibigay dito ang resultang gusto. Sa kabilang banda ay nagpahayag naman si Epstein ng excitement at nagsabing handa siyang maghintay.
Giit pa ni Sekel, ang trabahong kanilang ginagawa ay incredibly massive and intensive. Kalakip ng email na ito ang mensahe mula sa kanya umanong team leader. Ayon sa team leader, bukod sa curated na sites kung saan nakatoka ang Pilipinas, tuloy-tuloy din ang kanilang pagbabago sa Wikipedia page ng financier. Pero tila nahihirapan ang grupo dahil mahigit 20 tao raw ang nagbabantay at mabilis na binabalik sa dati ang kanilang mga trinabaho. Ayan. Ang susi pa raw dito ay strategy at regularity, basta ay maibigay lang ang mga kinakailangang material at pondo. Ayan. Ilang buwan din ang itinagal ng operasyon at pagdating ng December 2010, tila umalman na si Epstein ng singilin ni Sekel sa kailangan pang bayaran para sa ginagawang trabaho. Ayan. Ayon kay Epstein, hindi siya nasabihan na buwanan pala ang pagbabayad ng $10,000 para sa proyekto dahil ang una raw estimated figure ay $20,000 lang. Hala. Gate naman ni Sekel, inisyal lamang yon at walang kamalayan sa kung gaano kalawak ang trabahong kailangang gawin. Hala. Anya pa, nililinis lang nila ang dumi ni Epstein at hindi nila ito pineperahan. Hala. Namatay si Epstein noong 2019 habang naghihintay ng paglilitis sa piitan para sa mga kasong trafficking at pang-aabuso sa mga batang babae sa iba't ibang bahagi ng US. Hala. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News. Oh. So sa madaling salita mga kababayan, merong mga binayaran itong si Epstein, no? Jeffrey Epstein, ay isang milyonaryo po ito na nakabase sa US na parang si Kulaong. So madaling salita, at least ito si Epstein, totoong mayaman. Si Kulaong kasi kwento lang. Yeah? Alam niyo si Kulaong si FLM. Oo, so ganito ang style ni FLM na ginaya, si Jeffrey Epstein. Kaso si FLM walang pera, si Epstein may pera talaga. So malapit nga siya, kakilala nga siya ni Donald Trump. At iba-iba pang mga mga delegado at mga panauhin, no? Sa iba't ibang lugar sa United States. So ngayon mga kababayan, nagbayad daw itong si Epstein ng mga Filipino trolls para linisin. Si Ma'am Remy Kudo tumawa. Ma'am Remy. Para linisin ang kanyang pangalan, baguhin ang Wikipedia. Parang ganun ba? Ang ginawa nga ni Kulaong, ni FLM, na anak siya ni Marcos. Ang pumirma sa kanyang birth certificate, si Pacifico Marcos, kapatid niya si Aimee, kapatid niya si Bongbong. Ganon ang ginawa, mga kababayan. Ganon ang ginawa niya. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung gusto niyo ng example, ano ba yan si Epstein? Hindi namin kilala yan, Ken. Aba, panuorin niyo si Francis Leo Marcos. Ganon siya. Nagbayad daw di umano ng trolls ng $10,000. So, ngayon mga kababayan, ganun po ang nangyari. So, ngayon, hindi pa pala president si PBBM, no? May mga isyong trolls na. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, posible kaya na yung mga trolls ni Epstein ay naging trolls din ni Digong? Kasi, mga kababayan, kung ang mga Filipino na bayaran ni Epstein para baguhin at linisin ang kanyang pangalan sa buong mundo, sa social media, sa Wikipedia, or kaanong site man yan, na pagandahin at pabanguhin ang kanyang pangalan, kaya possibility na yung mga trolls na yun ay may sumalo na politiko sa Pilipinas. So, nagtatanong lang po, hindi po ako nag-aakusa, nagtatanong lang. Posible kaya na sinalo or may nakuha si Digong na mga trolls ni Epstein? Kasi napaka-imposible mga kababayan, Pilipino ang trolls ni Epstein. So, ibig sabihin, Pilipino ang trolls ni Digong. Hindi naman po siguro Chinese ang mga trolls ni Digong. At mismo mga kababayan, ayon sa pag-aaral sa Oxford, no? Ito ito mga kababayan, Oxford na Miss Oxford ba? Correct me if I'm wrong ito mga kababayan. Ito. Iparinig ko sa inyo, Duterte nag-hire ng trolls. Ito mga kababayan. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Oxford, mismong si Pangulong Duterte umano gumastos ng $200,000 o katumbas ng 10 million pesos para magbayad umano ng trolls. Nasa 400 hanggang 500 daw ang binayarang cyber troops. Noong 2016 daw unang kinuha ang keyboard trolls para magpakalat ng propaganda para kay Duterte na nooy presidential candidate.
Pero tuloy pa rin umano ang gawain ng mga ito kahit nakaupo na sa pwesto ang Pangulo. Natanong tungkol dito ang Pangulo pagkatapos ng kanyang State of the Nation address nitong Lunes. 10 million? 10 million pesos, sir. Yes po. Ako? Yes, sir. Ako? Yes po, sir. It mentioned, it included your party, sir. Yung study po. Sino po? Sa election siguro. Sa election na more than. Di ba? Napaamin. Ako. Troll, 10 million ako. Sa eleksyon siguro, more than pa. Di ba? Inamin niya, mga kababayan. So, kung ganun man ang nangyari, may possibility, mga kababayan, ano daw, Kent? Idol, naalis mo na sana ako pero naabutan ko. Salamat po, Sir Vic Malaluan. Yeah? So, ibig sabihin, mga kababayan, may possibility nga na totoo. Or may possibility na yung mga trolls ni Epstein ay trolls din ni Digong? Nagtatanong lang kasi mas nauna si Digong na may trolls bago nila ini-issue na si PBBM ay nag-hire ng mga army. Mga trolls army. Nauna si Digong. So ibig sabihin, mga kababayan, may possibility kaya na ang idea ni Epstein ay naging idea ni Digong para pagandahin ang kanyang imahe? Kasi napaka-imposible, mga kababayan. Mag-hard ka ng trolls. Mag-hard ka ng mga keyboard warrior, di ba? May mga ganyan, mga kababayan, keyboard warrior, trolls, di ba? Yung mga mga faking account, yung mga dummy account, tapos pag binuksan mo, nakalock yung profile, yan yung ibig sabihin yan, mga trolls. Yung iba-ibang mukha, mga kababayan. Kasi kung mag-hard ka lang din naman ng trolls, tapos walang kasanayan, malamang ang i-hard mo, yung sanay na. Di ba, mga kababayan? Imposible naman, ikaw, tanungin kita, kukuha ka ng panday, magpagawa ka ng bahay halagang 10 million, tapos kukuha ka ng panday na walang karanasan? Di ba? Kukuha ka ng panday, magpapagawa ka ng bahay halagang 10 million, tapos kukuha ka ng panday, hindi marunong? Malamang ang kunin mo yung suhueto na. Di ba? Yung may karanasan na, yung expert na. Di ba? So ang tanong ngayon, yun bang mga trolls ni Epstein, may possibility bang naging trolls din ni Digong? Balita yan mga kababayan. Hindi ako gumawa ng kwento. Nagtatanong lang. Kasi according sa pag-aaral ng Oxford, gumasto si Digong ng $200,000 para bumuo ng trolls at gamitin sa eleksyong 2016. Ulitin ko Ayon sa isang pag-aaral ng University of Oxford, mismong si Pangulong Duterte umano gumastos ng $200,000 o katumbas ng 10 million pesos para magbayad umano ng trolls. Nasa 400 hanggang 500 daw ang binayarang cyber troops. Noong 2016 daw unang kinuha ang keyboard trolls para magpakalat ng propaganda para kay Duterte na nooy presidential candidate. Pero tuloy pa rin umano ang gawain ng mga ito kahit nakaupo na sa pwesto ang Pangulo. Natanong tungkol dito ang Pangulo pagkatapos ng kanyang State of the Nation address nitong Lunes. 10 million? 10 million pesos, sir. Yes po. Ako? Yes, sir. Ako? Yes po, sir. It mentioned, it included your party, sir. Yung study po. Sino po? Sa election siguro. Sa Sa election na more than. More than. You're allowed more than. Hindi meron during the campaign, pero nga hindi ko naman kailangan. $200,000 o katumbas ng 10 million pesos ang ginastos ni Mano ng kampo ni Pangulong Duterte para magbayad ng online trolls na nag-umpisa raw nung kampanya. Ayon ito sa isang pag-aaral ng University of Oxford sa England. Buwelta naman ng Pangulo, marami siyang online followers at hindi na niya kailangan pang magbayad sa kanila ngayong presidente na siya. Maraming online followers? Hindi ka nga kilala kung hindi ka iprinumot ni Corina doon. Sabi nga ni Corina dati, dapat ang magiging presidente natin si Duterte. Kasi di ba nung binalita ni Corina at ni Kabayan Noli de Castro na pinakain ni Digong ng cheque yung taga City Hall, yung trabahante sa munisipyo, ang pinakain niya, pinanguya ng cheque. Sabi ni Corina, dapat ang magiging presidente natin si Duterte kasi may malakamay na bakal. Yeah? Yun yung nag-umpisa, mga kababayan. Prinumot siya ni Corina, pero the rest hindi siya kilala. Yeah? Maskin nga,
Sino? Tanungin ko kayo, nung 2016 kung hindi tumakbo si Digong, nakikilala nyo ba? Hindi nyo kilala si Digong. Ang nakakakilala lang kay Digong ay ang Mindanao lang. Kasi kapag piyesta yan, sa mga may piyesta sa mga katulad sa amin, Hodyaka, Sinulog, mga ganyan-ganyan. Kasi amin sa Zamboanga Peninsula, meron kaming festival na tinatawag na Hodyaka. Doon naman sa Cebu, Sinulog. Hindi talaga kilala si Digong. Kaya wag niya sabihin na marami siyang online followers. Walang ganun, Diggs. Wag mo kong pinagluloko. Hindi ka nga kilala sa atin eh. Oo, hindi siya nakilala lang si Digong, mga kababayan, nung time na may pinakain siya. Di ba? Pinakain siya na tseke. At saka yung nakilala na yun, yung nanuntok si Sara ng shirip. Yun sila pumutok ang pangalan nila. Pero in the rest, hindi po sila kilala. Diba? Ang tatay niya, sabihin natin, naging miyembro ng gabinete ni Marcos, pero hindi po talaga masyadong kilala. Di ba? Mga kababayan. Kaya, yun po yun mga kababayan. Kaya may possibility talaga na itong mga trolls ni Epstein or Jeffrey Epstein ay naging trolls din ni Digong. Kasi, syempre expert na eh. At ayon nga sa pag-aaral ng University of Oxford, gumastos ng $200,000 or 10 million pesos para gamitin eleksyon. Diba? Kaya ngayon, mga kababayan, paimbestigahan ito ni Senator Loren Legarda. Sana naman pag iniimbestigahan, naka-live ang investigation. Kung hindi lang din naman, at saka pag nararamdaman nila na dumikit kay Digong itong mga trolls na to, baka thank you at tahitahimik na lang. Nako, mga kababayan. Diba? Tama, hindi sila kilala kundi si Sara Nanuntok hindi nakikilala. Totoo po yan. Ang unang nakakakilala talaga kay Digong, nung ibinalita sila na pinakain ni Digong ng tseke yung empleyado ng City Hall. At pangalawa, yung sinuntok ni Sara, yung sheriff. And the rest, hindi kilala si Digong. Yun po talaga, mga kababayan. Yun ang katotohanan. Nakilala si Digong nung pinakain niya ng tseke ang empleyado ng City Hall. Pangalawa, yung nanuntok si Sara ng sheriff. And the rest, wala na. Pero kami sa Mindanao, kilala namin kadalasan si Baste na barumbado. Yan talaga ang totoo. Kilala namin. Pag sinabing Duterte, si Baste lagi. Kasi laging headline si Baste na barumbado, basagulero. Masakit sa ulo ni Digong si Baste noon. Sino ba namang hindi nakakakilala? Mas kilala pa nga si Halushos eh. Mas kilala pa si Halushos kaysa kay Digong. Si Halushos, sino pa? Dimaporo, yung mga mas kilala si Halushos talaga sa totoo lang. Si Nunong Halushos, si Dimaporo, si Climaco ng Zamboanga. Oo, yan mga apelyido na yan. Pero yung mga plaza, mga Valencia, Plaza, yan mga kilala. Pero si Digong hindi siya kilala. Pag sinabi mong Duterte at that time, hindi siya kilala. Mas kilala si Halushos, mas kilala si Plaza, yan mga apelyido Plaza, yung mga barbers, yan, Barbers Plaza, yan kilala yan, mga yan. Si Paruhinog, yan, mas kilala si Paruhinog kaysa kay Digong. Si Miswari, yan. Oo, si Plaza, si Miswari, yan, si Dimapuro, Ampatuan, Magundadato. Actually, si Ampatuan, Magundadato, nakilala lang yan nung may pinatay ng mga reporter, yung nilibing na tinambakan ng lupa. At bukod din doon, nakilala dahil naging asawa ni Ines Veneracion. Diba, mga kababayan? Naging asawa siya ni Ines Veneracion. Kaya nakikilala yung mga pangalan na yan. Ampatuan, Magundadato. Diba? Pero the rest, mga Duterte, hindi sila kilala at the time. Hindi sila kilala. Kasi dati pag sinabi mong Baluarte, Singson, Chavit Singson, Marcos, mga Revilla, Binay, Cayetano. Yan naman yung mga pangalan Soto, may mga Tulfo, yan mga Tulfo, yan. Pagdating mo naman sa Cebu, mga Garcia, tapos mga Nograles, yan kilala, Nograles Aquino, yan, Nograles pero hindi talaga Duterte, Nograles. Yan ang kilala. Tapos Alvarez, yan. Tapos mga Pimentel,
Mga Pimentel, yan, mga kilala yan. Mga basta, mga Laurel, yan, mga Laurel. Oo, mga Magsaysay, Osminia, yan, mga Osminia, kilala yan. Pero pagdating kay Digong, wala. Kaya kailangan niyang gumamit ng trolls. Mga D, mga Tan, mga Yap, mga Uy, 'di ba? Isabela, diyan sa Isabela, mga D, mga Tan, mga Yap, mga Uy. Yan yun, mga kababayan. 'Di ba? Itong bilyar, bago nga lang itong bilyar eh. 'Di ba? 'Di ba? So yun po yun mga kababayan, na itong mga trolls ni Epstein ay may possibility naging trolls din ni Digong. 'Di ba?